opportunity nga makashare sa balaan ng pulong niya. And luyo sa ako ang, hi Joy, may gabi eh. O luyo sa akong pagkabata, no, or sa batanon. Nako, jud akong pasalamat sa Ginoo nga dagan akong nakit-an ng mga kaigulong butang sa akong kinabuhi sa ngani pala na akong pangidaron. O dili ta na ning ana. O salamat kay iya kong giluwas nga wala naabot ng magmahay pagod ko sa kinabuhi nga karon pa man kong giluwas sa Ginoo. Kundi sayo pa lang nailhanan ako ang Ginoo sa kinabuhi. Amen. And thank you kayo sa General Baptist sa pag-invite sa Quadria. Kalipay na ko ang magsamyaw sa pulong sa Ginoo. And sorry kung tumiyagi, wala jud ko kakuan kay na ako'y kabisihon sa church namo, kay Thanksgiving namo. Pasensya wala ko to muna invite no kay wala kay ko na lipay atong miyagi kay si Pastor dugay kay nakakaon jud si Pastor Kenneth si Pastor Kator. Kay kakulian ba kahit mag 3 years pa lang man ang church na mo. Pero panikabutan na mo nga sa sunod, mo improve jud. Amen? Amen. And ingon pa sa pulong sa Ginoo Romans chapter 1 verse 16, dili na ko'y kaulaw ang pagsamyo sa mga pulong sa Dios kay mao na ang gahom sa pagluwas sa iyang mga katawhan. Bisan si Timoteo, batanon gigamit sa Ginoo, batanon gigamit sa Ginoo si Isaias, mga batanon, no? Wala nagpili ang Ginoo sa edad. Kundi ang ginalantaw sa Ginoo kasing-kasing. Ginalantaw sa Ginoo kasing-kasing. And ayun ko ninyo lang tawa nga si Sheljoy nga batanon sa tubangan, kundi gigamit jud ko sa Ginoo karon. Pulong sa Ginoo karon ang magkikstorya sa matag usa ka nato. Tawagan lang ko ninyo Joy, mga pastor, pastora. Sa inyo ang gusto tawag sa kuha. So, ang pusa ta. Lord, salamat kay Lord sa pilipan namin, Lord. Kasi ko sa pulong. Lord, iyahin ko. Ikaw maghatag ng revelation sa mga revelations, Lord. Abli ang matag-unahuna lang mo, Lord, kasi Lord. Yung espada nga ito'y sulab, yung pulong, ma-apply na mo kini sa matag-usa na mo ang kinabuhi. We are not perfect, Lord. And Lord, kailangan ka na mo sa mga kinabuhi. Tinabangay kami, magdinasigay, magdinabuhay kami. Tutok na mong mata diya ka ni mo, Lord. Dear God, let be this word, dear God, speak to us. Mag-istorya sa matag-usa na mo, dear God. Ikaw gayon na makitaan, madunggan, masinatian. Dili ako, Lord, igamit mo lang ako. Ang kadungganan kay mayaan, Lord, kanimo lamang ang tanan. In Jesus' name, amen. Amen. Ang pulong sa Ginoo makita dira sa Matthew chapter 26. Alamat, para di mo maigangan. In Matthew chapter 26, verse, magsugod ko sa pagbasa dira sa 36 to 42. Unya, nangadto sila sa dapit nga ginganlag Getsemani. Sa pag-abot nila dito, miingon si Jesus sa iyang mga sumusunod. Paglingkod ka mo dinhi samtang mag-ampo ako dito sa unahan. Ibig sabihin, nagpauban si Jesus Christ sa pag-ampuan ng panahon na. Gidala niya si Pedro og ang duha ka anak ni Zebedee. Naguol gayon si Jesus. O sa other translation pa is na-stress. Na-stress gayon si Jesus. Ug maingon siya kanila, mura akong mamatay sa hilabiyang kaguol. Pabilin ka mo dinhi o pagtukaw uban ka nako. Ubanan siya sa pag-ampo. Sa karong panahon, murag sa ato ang pastor, no? Na ubanan nato sila sa pag-ampo. Like prayer meeting, sa pa. Unya, miadto pagayod siya sa unahan. Miluhod siya o nag-ampo. Mingon siya, amahan. Kung mahimo, ayaw ipadangat kining umaabot nako nga pag-antos. Apan dili ang akong pagbuot ang angay matuman, kundi ang imong kabubuton. Amen. Monang text sa pulong sa Ginoo karon kay prayer meeting man eh. Alangan magsamyong ko diri kuan. Rupture of the church. May prayer meeting man ang patungkol jud sa pag-ampo. Ang title is Kadaugan sa mga pagsulay. Unsa ang ako ang aim nganong kaniyang gipili aron matun-an nato kung unsa ang atong himuon tunga-tunga sa mga pagsulay sa atong kinabuhi. And si Jesus ang pinaka the best example ani no. Kay kani mga
nga time, nasayod si Jesus, nahapit na jud siya ipako sa krus. Nasayod si Jesus unsa ang mga mahitabo sa iyang kinabuhi. And bisan pag Ginoo siya, naa siya sa lawas nun, which is kaning flesh na to atong unod to na to ba. And Jesus know what will happen kasi He knows His purpose in life. Kabalo siya sa mahitabo kay nasayod siya o sa purpose niya sa kinabuhi. Inga na pud sa ato ang kinabuhi karon. Matod pa gani sa kay Rick Warren nga nagsulat sa The Purpose Driven Life na dili ang pinakadakong tragedy karang kuan ba? Tragedya sa kinabuhi sa tao, dili ka nang mamatay ta nga karabitaw dato ta or pobre ta, dili na mao ang pinakatrahedya sa tuang kinabuhi, kundi ang karang mabuhi ta wa ta kabalo unsay purpose nga nabuhi ta, unsay purpose nga nang musimba ta, unsay purpose nga nung naato diri sa kalibutan, and kailangan nato na babalaan unsay purpose nato, and Jesus know His purpose. That's why dawat niya ang tanan mo abot sa iyang kinabuhi. Pero pag wala ta kabalo sa purpose sa tuang kinabuhi, dili na to madawat ang mga moabot sa tuang kinabuhi ba. Second is diri sa purpose in life, mission. Sa unahing mission si Jesus, kabalo siya nga kaninga tayong pagkahuman sa iyang pag-ampo, the persecution, ibig sabihin sa persecute ka ng biayon, the betrayal, gitraidor siya, kabalo siya anak tanan. And before ni nahitabo, gignan niya si Peter nga 3 ni mo ko ka beses nga sa tawagan na sa Bisaya, ilimod. 3 ka beses, and sakit na sa iya nga part. Nakatupad yung tao nga nag-ingon sa iya ha, karang dili jud ta kabiyaan Lord, but at the end kabalo jud siya nga biyaan siya. Kabalo si Jesus anatanan. Second is help and save sinners. Jesus has a goal because of His purpose. Kabalo si Jesus sa iyang goal tungod sa iyang purpose sa kinabuhi. And kita, kabalo ta, mga pastora ta, nagpastor ta, ay mga halos pastora, mabunada rin. Anong nagmembro ta, nangalagad ta sa Ginoo, kailangan mabalaan na to atong purpose, atong goal sa kinabuhi. And Jesus know, sa ang iyang goal sa kinabuhi niya. Amen. The fulfillment of the prophecy. Amen. Fulfillment nga luwason niya ang mga makasasala, pinaagi siyang kamatayon sa cross. Muna nga wala siya nagdili. Katong nga time nga gikuha na siya nila Judas, tapos naghalok si Judas sa iyang pisngi. Nasuko ang isa sa disciple ni Jesus. Unya nakigbatok siya. Natanggal tong tenga, di ba? Tong dalunggan. Tapos anas si Jesus, ayaw. Kaya ang mupatay gamit ang patalim, mamatay po dahil sa patalim. Kabalo pa mo nga kaya nako magpadala og 12,000 ka batalyon nga mga anghel sa pagluwas kanako. Pero kung ipadayon ako na dili matupad ang fulfillment nga daghang tao maluwas. Ibig sabihin tungod siyang pagka-Dios, pwede unta nga dili to madayon. Kita nga mga anak sa Ginoo, kani mga trahedya sa tong kinabuhi, kani mga problema, mga pagsulip, pwede man unta na dili madayon sa tong kinabuhi. Pero tungod na sayod man ang Ginoo God nga kaya nato ug naay purpose, iyan ang gitugot sa tong kinabuhi. Kaya nato ug naay purpose. We are His followers. Mao na ang atong goal ug ang atong purpose ni kalibutan. Kita iyang mga sumusunod. And we want to go in heaven. Mao din ang goal nato. Nga dili daw puyo diri permanente or eternally kay way eternal, temporary lang ang tanan. Pastora ta, unsa man ta dato pobre, pantay na tanan yung tanan. And dili na to na madala sa langit ng mga posisyon nato. Kundi ang ginalantaw sa Ginoo ang atong kasing-kasing diha sa iyaha. Unsa dali ang goal nato, mo magyapon maabot ang langit, pantay-pantay naman tayo yung tanan. Amen. Mao na ang pinaka-goal nato. Pero pinaagi sa unsa, igo na ba na nga magsimba lang ta, igo na ba na nga ingani dili. Kundi unsa pagingon niya dira sa Matthew 24 verse 13 nga magpadayon hantod sa kinaulihan maura jud ang maluwas. Kinahanglan magpadayon ta hantod sa kinaulahian. Kay sama sa kanang harina, iyat ang salaon. Kay basi naapoy mga pudpud dito Salaon tag maayo sa Ginoo.
And taas kaya ang proseso sa pagsala sa tua. Pero kung kita lang ana, di na to nakaya as a tao sa mga pagsulay, mga problema, dili na to nakaya. Tao ragud ta. Dili na to nakaya. Ang yawa atong kalaban, ang yawa gikan anghel na siya dati. O matud pa sa Old Testament, ang kaya mapatay sa usa ka anghel is 15,000 ka tao, isa lang na ka anghel ha. And ang yawa karon, nga anghel siya dati, kung ikalaban sa atua, kita ray makiglaban siya, kaya na to. Dili to nakaya. Gawas lang kung natay Ginoo sa tong kinabuhi. Amen. And that's why morning tema nga nakaingon kadaugan sa mga pagsulay. Mao na ang ako ambot pasabot nganong kaniyang akong gipili. Naay tulo ka butang atong mahimo para madaog ta sa mga pagsulay sa kinabuhi. Kisa ang example si Jesus Christ, dili si Shelljoy. Dili si Shelljoy. So ayo lang ko niyo lang tawa pulong jud sa Ginoo. Jesus Christ is the best example. Bisan Ginoo siya, nataong pud siya. And dili porket Ginoo siya, tas mayunta Ginoo man na siya. Ayo na example. Kay Ginoo na siya. Tao siya at that time. Ang gahom sa Holy Spirit ang nasa iya. Kita pud sama pud ta sa iya. Tao pero ang gahom sa Holy Spirit na sa ato. Kung unsa ang nahimo ni Jesus, mao pud na ang kaya natong himuon. Kay kita matud pa sa John chapter 1 verse 12, ang tanan nga nito misali kang Jesus, mahimong anak sa Ginoo. Anak ta sa Ginoo, amen? Amen. Amen. 1. Trust God. Ato ang saligan ng Ginoo. Sa tanan nga mga situations sa to ang kinabuhi, sometimes wala ta kasabot ganun ginatugot na sa Ginoo sa tua. Mga pagsulay, mga problema, ganun ginatugot sa Ginoo. Ganun kailangan man ako mag-prayer meeting. Ganun kailangan mo attend jud ko, ganun kailangan mo simba jud ko. Itupad na ko commitment sa amo ang church, ganun man. Bisan wala ka kasabot. Pero tungod kay may salig ka sa Ginoo, nakay commitment sa Ginoo, imo nang ipadayon tungod na kay salig sa Ginoo. In verse 39, tugyang tanan sa pagbasa. Ningon siya dara sa verse 39. Unya may adto pa gayud siya sa unahan. Miluhod si Jesus, pinagi ang sign na siya sa pagsalig. Nako nga pag-antos apan, ana siya diri nga. Mingon si amahan, kung mahimo, ayo ipadangat kining umaabot nako nga mga pag-antos. Ibig sabihin, ang iyang lawas nun, nakigbatok ba? Lord, pwede? Ayaw ni ipadayon. Kay kabalo siya nga may tabo. Mako siya sa krus, ikaw ba naman? Mapiksan lang nga ni ka o mantika, agay-agay na ta. No? Paano pa ka si Jesus? Ngon pa siya diri, apan, dili ang akong pagbuot, ano siya, ang angay matuman, kung dili ang imong kabubuton. Amen. Ang kabubuton sa Ginong matuman sa matag usa na to wala siya nagkarang Ginoo bitaw ko, mulayas ko, oy. Wala siya naging ana. Pastor bitaw ko, dili ko. Ano bitaw ko, dugay na bitaw ko sa pagpangalagad. Dili lang ko sa balay, oy, kaya ra ni, musimbar ako diri sa balay namo. Pero dili day na. Kundi nagsalig siya sa pulong sa Ginoo. Anong kailangan ako magsimba, makitapok diri, magampo, tasigon ako mga isig ka tao. Nagsalig siya sa Ginoo. Imong your will be done, Lord, ang may matuman dili ako. 2, don't just pray. Ayaw lang pag-ampo. Pag-sure dara pag-ampo. Boltonis siya ba? Ang ginamin ako is, don't just pray, but pray harder. Ayaw lang pag-ampo nga. Ampo lang. Ampo og laluma ang pag-ampo nimo. Kayo, basahon na ito dara sa verse 40. Mo dara sa verse 40. Sa pagbalik niya dito sa iyang tulo ka sumusunod, naabtan niya sila nga nangatulog. Imbis nga ubanan si Jesus, kay stress na kay si Jesus, kabalo siya sa may tabo. Katabangin ko, ubanin ko yung pag-ampo ba? Naabtan na nung natulog lang. Mingon siya kay Pedro, dili ba gayon kamo makatukaw uban ka nako bisan usa lang ka oras? Ibig sabihin, mag-set ang oras nato sa pag-ampo. And 1 hour is the shortest time of prayer. Naman jud may magpa-music man jud bago matulog. No, mahuman na ang music, dala na pud mahuman ang ampo. Nya pinaka-short na music 7 minutes. Gamay ra. Samantalang si Jesus gilang lang niya ang 1 hour. 1 hour. And kailangan mag-ampo, dili ta ampo kundi pray harder. Sometimes sagan mga church dili na effective tungod wala nang pag-ampo. Pero salamat kay naay pag-ampo diri. Amen. Amen. So, ingon siya diri,
set time. 1 hour is a short time. Gamay lang na nga oras dayang 1 hour. Kailangan palabuan pa dyan dahil nato. Kay gamay ra na atubangan sa Ginoo 1 hour nga pag-ampo. No? And third, spiritually awake. Dapat spiritually awake ta. Nading anak nga natulog ang espiritu nato. Noang naay time nga tulog ang atong espiritu, labaw na kanang nalingaw ta sa kuan, kanang kalingawan, kabalo na ta kung sana. Nang layo na sa Ginoo, layo na sa iyaha. Kanang sometimes malimtan na to siya sa huna-huna, natulog na lang ang atong espiritu na sa Ginoo. Basaon na to dara sa verse 41. Ingon siya dara, milakaw pag-usab si Jesus sa unahan ug nag-ampo. Amahan kung kinahanglan, 42 din, sorry. 41, pagtukaw ka mo o pag-ampo. Ibig sabihin, ayaw pagtulog, pagmata, pag-ampo. Nga dili ka mo madaog sa pagsulay. Jesus, kisa nagkumanan si Shell Joy? Kinsa? Kisa ang nagsugo? Kisa ang nagsugoan Jesus. Si Jesus ang nagsugoan Dili si Shell Joy. Ang imo, ana siya dere nga, buot sa espiritu nga mag-ampo apan luya ang inyong lawas. Or in English, the spirit is willing but the flesh is weak. Weak ang ato ang flesh. Mo nang dili na katukaw sa pag-ampo. Kay tulog na ang atong spiritual nga kinabuhi. Tulog na, wala ta nag-hunger sa Ginoo. Dili na ta sama dati ka-inlove sa Ginoo. Dili na ta permanent sama to dati nga halos dito na lang permanente sa pagtukaw dito sa Ginoo. Nung pa siya diriya, don't let your flesh weaken your spiritual life. Ayaw tuguti nga ang imong kaluyahon sa unod mo ay makapaluya sa imong pagpangalagad o sa pag-ampo diha sa Ginoo. Mauna ang mga susi para ikaw or kitang tanan mahimong magmadaugon diya sa mga pagsulay. The spirit is willing but the flesh is weak. So ingon ni Jesus dira pagtukaw ka mo o pag-ampo. Mauna ang katubagan ni Jesus nga para madaog ta sa mga pagsulay o maging isog ta. Application, prayer is a sign of humbleness. Sign na siya nga humble ta. Ang pag-ampo, dili man God, di ba, na times makabota ta, Lord, kung dili ka kalimtanon, Lord, yun ang kailangan man ako muampo, permanente taga Merkules. Dili man ka kalimtanon, kabalo na ka o say kailangan ako, Lord, oh yes, tinuod na siya. Pero ang gusto mo makitaan sa Ginoo sa tuwa, kanang dependence ta sa Ginoo, humble ta sa Ginoo. O kana nagapakita na kailangan na to ang Ginoo sa kinabuhi. Although nga man yung ta, sama sa example na lang na ako ko sarili, sorry lang. Lord, kabalo naman ka sa kung kailangan. Tapos, sabres, karang rakatulgon ako. Pero mupukaw dyan ang Holy Spirit. Kailangan ni mo ang Ginoo sa imong kinabuhi. Mo nang ampo ka. Dili tungod kay ang Ginoo, nakabalo na siya sa imong kailangan. Ampo, kaya ang gusto sa Ginoo, muduol ka sa iyaha. Gusto niya, ikaw ang muduol sa iyaha. And, dependence to God. Depende ka sa Ginoo. Dili sa tao, dili sa kalibutan, kundi sa Dios ka nagadepende. Munang salamat kay natin prayer meeting dire. Gapakita na nagadepende mo sa Ginoo. And invite others to nga mag-prayer meeting pa dyan. Para dagan ang madaog sa mga pagsulay silang kinabuhi. If you have God, kay pagdepende ka sa Ginoo, humble ka kay kailangan nimo ang Ginoo, ganahan ang Ginoo na. Ibig sabihin na lipay siya, and gunita ka ng pulong, if you have God, who can be against you? Kung pag nakay Ginoo sa kinabuhi, kinsa man ang makapildi sa imuha. Mo nang susi. First, trust God. Second, don't just pray. Pray harder. And three, spiritually awake. Mo nang pulong sa Ginoo karon kagabion. Magampo ta. Lord, salamat sa imong pulong karon kagabion na Ginoo. Dili lang ni sa ilaha, Lord, ang panimay. Bisan sa ako, Lord. That, Lord, magtukaw kami sa mga pag-ampo na mo, Ginoo. Sometimes sa kakapoy, sometimes, Lord, dala sa kaluya, sa mga problema, pagsulay. Pero, Lord, thank you, Lord, sa pag-remind sa amo nga mauday ni Lord, na the more noon may mas muduol sa imuha, the more may magkaroon pagsulay, the more may mutawag sa imuha, gluhod sa imuha, Ginoo. Kay Lord, wala may mahimo, gawas lamang kung wala ka sa amuha, Lord God. Pero pag kung naa ka, Lord,
ang bisan ang imposible mahimong posible Ginoo. Lord God, nasayod ka sa mga ginapagdaanan nako karon Ginoo. Pero Lord, amo kining gisalig gitugyan diha sa imo Lord. Pinaagi sa mga pag-ampo na mo Lord. Ginasalig na mo diha sa imo ang tanan Lord Jesus. Ug sama nimo Lord Jesus na nang madaugon ka sa krus sa Kalbaryo. Kami pod Lord, ang madaugon mi Ginoo pinaagi sa amo ang pagtukaw, pag-ampo, relasyon na mo diha sa imo Lord God. Salamat kay Ginoo sa imong pulong in Jesus name. Amen.